537 siya itong maliit. At again, survival wages yan. So, once again, Eileen, yung sahod ng manggagawa, pababa. Yung bilihin at saka yung gasolina, pataas, taas. Nahihirapan na ang mga manggagawa na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya dahil sa liit ng kanilang sinasahod. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, 2 taon na ang nakakalipas mula ng aprubahan ng Regional Wage Board ang dagdag pasahod sa mga manggagawa. Kaya naman naniniwala ang labor group na panahon na para magkaroon uli ng aumento sa sahod. Ayon sa TUCP, hindi na makatwiran ang 537 pesos na minimum wage sa NCR dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. Kaya naman iginit ang mga ito na panahon na para itaas ang sahod ng mga manggagawa upang makabawi naman sa epekto ng pandemya at iba pang krisis na ating kinakaharap sa ngayon. Para sa TUCP, nasa 750 pesos dapat kada araw ang pinakamababang sweldo na natatanggap ng isang manggagawa na anila ay maituturing na living wage. Ngunit pinag-aaralan pa ng labor group kung magkano talaga ang hinihiling na minimum wage increase dahil isasama sa magiging batayan ang epekto ng pandemya at ang krisis na kinakaharap ngayon sa pagitan ng Ukraine at Russia. But at this time, considering na may pandemya, na-audit pa tayo, and right now may threat tayo mag-gera sa Ukraine at sa si Russo. So, ang mangyari ngayon, nag-study kami kung kailan ba and how much ang hingi natin. Samantala, sa isang panayam, sinang-ayunan ni Labor Secretary Silvestre Bello III na talagang masyado nang maliit ang 537 pesos na minimum wage sa NCR. Gayunman, ipinunto nito na sa Regional Wage Board nakasalalay ang pagdedesisyon sa aumento sa sahod na ibabatay rin sa kapasidad ng employer kung kakayanan nito na tugunan ang hiling na salary increase. Eileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.